So unahin po natin itong patungkol sa nangyayari ngayon sa koponan ng Los Angeles Lakers mga kaibigan, kung saan kasalukuyang tatlong sunod po ang talo nila sa mga nagdaang mga laban. Mula sa mataas na ranking sa West ay parang kantang spaghetti pababa ang nangyayari sa kanila sa ranking ngayon. Hinanap po ng coaching staff ng Lake Show kung saan sila nagkaproblema, kung saan mismong head coach na ng LA Lakers na si JJ Redick ay sinabing mula nga daw po na nagbalik na si LeBron sa lineup ng Lake Show. Ay nahihirapan na nga daw umano siyang humanap ng magandang rotation, ibig sabihin gumulo ang lahat dahil sa pagbalik ni LBJ sa Lakers. Sa madaling sabi si LeBron ang problema nila at hindi sa kung sinong tao lang ang nagsabi nito, dahil mismong head coach na nila kaya inaasahan natin ang gagawing adjustment ni Redick sa mga susunod na laban. Mahirap ito para sa kanya kasi hindi mo nga pwedeng ilagay si LeBron sa bench, paniguradong pagtatawanan si Redick ng lahat ng mga fans ng team nila. Habang yung ilang batikang NBA analyst naman ay sinasabing dapat na mag-move on na ang Lakers kay LeBron, trade na nila ito sabi po yan ni Kendrick Perkins. Kayong mga kaibigan naniniwala ba kayo na si LeBron ang problema ng Lakers na gaya ng sabi ng coach nila? O may problema rin sa pagko-coach ni Redick, baguhan pa kasi kaya medyo nahihirapan pa talaga mag-handle ng team na may pangalan yung franchise at mga manlalaro? Mag-comment lang. You know, I think since we've gotten Braun back, we haven't been as organized offensively, too many random possessions, so, you know, that's on me. So it's those three things, you know, defensive clarity, role clarity, and offensive organization. Ngayon ay dito naman tayo sa hindi magandang katayuan ng dating matinik na manlalaro ng Warriors na si Klay Thompson sa team ng Mavs mga kaibigan. Kung saan napansin nga natin na hindi gaanong pinapasahan ng bola si KT sa mga kakampi niya ngayon sa Dallas. Parang walang tiwala ang mga kakampi niya sa kanya. Special pa naman ang kagaya nitong si Klay sa liga kasi hindi mabubura ang 4 na singsing niya na nakuha sa Dubs. Mukhang si Stephen Curry lang talaga yung may mataas na tiwala kay KT noon. Dahil din kay Steph syempre lumaki at bumango ang pangalan ni Thompson. Kayong mga kaibigan ano ang masasabi nyo tungkol kay Klay sa Mavs? Mag-comment lang. Samantala matapos ang tatlong sunod na panalo ng Golden State Warriors, bukas ay may laban na naman sila kontra sa koponan ng Toronto Raptors. Magandang bakbakan ito at susubukan ng GSW na i-extend yung winning streak nila. Gaganapin ang game bukas ng Warriors vs Raptors sa bahay ng Toronto na magsisimula eksaktong 4:30 ng madaling araw sa atin dito sa Pinas. Hindi basta-basta nakalaban ng team ng Toronto Raptors kasi may lakas po sila, kaya paniguradong mapapalaban po ang Dubs bukas. At may masamang balita pa dahil out si DeAnthony Melton bukas dahil sa knee injury, hindi ito maganda kasi mababawasan dito ang lalim ng bench nila. Last game contra Mavs ay solid ang ambag niya off the bench with 16 points. At mananatiling out pa rin si Seth Curry bukas. Kayong mga kaibigan Warriors win o Raptors win? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Maraming salamat po mag-iingat at God bless sa lahat.